Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kilig na kilig si Shania na makatanggap siya ng pabulaklak at pa-chocolate nang buksan niya ang pintuan ng kondo. Hindi man sabihin ay iisang lalaki lang ang gusto niyang panggalingan niyon at doon na nga galing kay Rare. Aniyan siyang anak o sisa ng siyang Luminia. Nang masilip siya na halos tumalon pa, naalala niya lang ang baby niya kaya tumigil siya. Pabulaklak siyang galing kay Bossing. Ngumisi siya at sabay sila ng tiyahin na nagtaas ng baba ng kilay. Tapos maya-maya ay sumimangot ito. Hindi naman makakain yan. Anito na umira pa. Ma'am, binabababa po kayo ni Sir. Nanlaki ang mga mata niya. He's Rare here. Tumango iyon. Isama niyo raw po ang mga nanay niyo. Nasa dining po siya at ang tito niya. Anang lalaki, kaya nanlaki na naman ang iyang bibig niya. Ayan ang kainan. Diyos mo, Shania, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Tara na. Mabilis na nagsuot ng tsinelas ang tiyang Luming niya. Hoy mga kapatid ko, may libreng feeding sa dining ng mga bilyonaryo. Tayo na at na makatikim tayo ng grasya. Bilis na, labas na mga sastaraka. Dalahin si Baby Siopaw. Nga siyang tumingin nang halos magsabay-sabay ang tatlo at nagmamadali na lumabas. Iniwan siya nakatigalgal matapos nayabot sa kanya ng nanay niya, ang kapatid niya at ang tsupon. Hoy, hindi kayo magbibihis? Tawag niya sa mga iyon. Pero ang lalaki ng hakbang na para mga patay gutom na napapunta sa barangay hall para sa isang relief operation ng gobyerno. Noon, nakikipagtulakan pa sila at halos maipit sa pila para sa 1 kilong bigas at mga sardinas na may ados na kape, na asukal at 10 pisong gatas, 2 noodles, pero ngayon ay imbitado sila sa dining ng mga mayayamang nakatira sa condominium. Hindi naman sila gutom kasi ay marami rin naman pagkain dahil kasasweldo lang ng 2 niyang tiyahin. Kahit na pera niya, hindi naman nagagalaw dahil inabutan din siya ng mga iyon na pamasahe sa araw-araw. Wag na raw po kayo magtagal, Ma'am Shania. Ayaw daw pong mainip ni Sir Rare. O di wag, lumabas siya nakatsinelas at nakafitted na bestida. Bahala iyon sa buhay nun na mapagnitan sa kanya, total, mahirap naman talaga siya at hindi mayaman. Bit-bit ang baby, ay bumaba siya sa dining na sarado yata. Kapapasok pa lang niya at palingalinga sa paligid, ay narinig agad niya ang tawanan ng mga nanay niya at ang boses ng mga kalalakihan. Nagkakatuwaan ang mga iyon sa isang malaking mesa at halos mapaiyak siya na makita ang kanyang yaya Pia at si Jocelyn. But where is the apple of her eyes? Wala si Rare. Looking for me? Bulong ng binata sa may tainga niya. Mula sa likuran ay nakayakap na naman kaagad ito sa tiyan niya habang hawak ang cellphone. Mukhang galing ito sa may likuran at baka may kinausap. Sana hindi babae. Humihit siya kaagad at hinilang kurbata nito. She tiptoed and aimed for his lips. Isang mainit na halik naman ay binigay nito sa kanya. What are you wearing, woman? Lumabas ka ng ganyan with an escort? Inararo siya nito ng tingin. Off-shoulder na, napakaikli pa. He added but she just giggled. Sabi mo wag na magbihis kasi ayaw mong mainip. Tingnan mo nga na mga nanay ko. Butas pa ang damit ng mga iyan. Hindi ba nakakahiya sa uncle mo raw? Sa'yo? Hindi ba at hindi ka naman sanay sa ganito? Hindi mo naman kailangan na pilitin kung hindi mo gawain. I am not forcing you to change. I don't want you to change. I just want to see you, the goodness in you. Aniya rito pero ngumiti lang si Rare. Kinuha nito ang bata sa kanya at gulat siya na makita na marunong itong kumarga. You didn't ask for this and I'm trying to open up myself. Please, lead me and help me. They're your family. And I don't care if they're wearing rags. They're true people, more than the people that I have in my world. Siya naman ang ngumiti. Ibig sabihin, napagmasdan na pala nito ang miyembro ng pamilya niya. At nakita nito na totoo mga tiyonggong tao ang lahi nila.
Pakis, tumulos ang mga labi niya kaya naiiling nang ngumiti si Rare. They're looking at you, bulong nito pero pumadyak siya. Kapag hindi mo ko hinalikan, itatakas ko si baby paglabas at pababayarin kita ng ransom na 1 trillion. Hindi kita sasagutin ng matamis kong oo. Syungal, hindi pa nga siya sinasagot. Kung makahirit siya ng halik, ay parang padasal lang si Rare sa kanto na pwede manghingi ng tinapay, panlaman sa tiyan. Ito naman panlaman sa kalibugan at sa nguso niyang sabik na sabik. He swoons down and sucks her bottom lip. Ang sarap, tagalan mo pa. Napapikit pa rin siya pero tumigil na ito sa paghalik. Bilis na bossing, isa pa, isang-isa na lang pakiusapan niya. God, Shania, kapag hindi ako nakapagpigil, maya-maya ay hubad ka na. Mariin na bigkas nito pero pabulong na naman. She giggled. Yun ang gusto ko, para may 30 mil na naman ako. Oh damn, parang sumakit na ang ulo na sambit pa ni Rare kaya nagmulat na siya ng mga mata. Wag na nga, ang pabebe mo naman. Kapag ako nakahanap ng nguso ng iba, kuyo ka sa nguso ko. Nun kang, the next few words were locked up inside her mouth when he vigorously kissed her, gripping her jaws a bit tighter than usual. He gave her what she wanted, a soul-searing kiss, long enough and a little brute until she felt her lips getting numb and her breathing was affected. Napahawak siya sa belt ni Rare at narinig niya na parang umungol ito sa bibig niya. What are they? They're both passionate. Ramdam niya ang sumisingaw na init ng katawan nila parehas, pero ang mas ramdam niya ay ang pagmamahal sa puso niya, ang kasiyahan na nahahawakan niya ito ngayon at nahahalikan. Napapasinghap na napaatras ang ulo niya nang halos mawalan siya ng hininga, pero napasumiksik siya kay Rare nang halos makihalik na rin ang mukha ng nanay niya sa kanya. Nakapamaywang si Sonia at nanunulas ang mga labi na nakatunganga sa mukha niya. Ang galing mo anak, patuka ng patuka ano? Bahog sa manok, ang hilig mo magpatuka, hindi pa man lang lumulobong tiyan mo. Parang gusto mo na kaagad lang manananaman. Mataray na saad ng ina niya, kaya napakamot siya sa ulo. Nanay naman, bakit ka nandito? Nakikita mo na, lumapit ka pa. Hirap niya. Ang kati, ang taray, halin na roon, maupo na't kumain muna. Patuka ng patuka, hirap din niyon sa kanya. Pero nang tumingin kay Rare ay ngumisi na maganda. Sa pagkagulat pa niya ay kinuha ng binatang kamay ng nanay niya at nagmano roon. Kaawaan ka ng Diyos, Rare. Kumusta ka na? Babawiin mo na bang anak ko sa akin? Ngumisi si Sonia at hindi kumukurap na nakatingin sa mukha na kausap. Parang siya ang nahiya sa tanong ng ina pero tinitignan iyon ni Rare at saka ngumiti. Kung ipagkakatiwala mo nanay, bakit hindi? Nanay na siya ni nanay ko. Para nagustuhan naman ng nanay niya ang sagot na iyon kasi ngumiti iyon. Sa tamang panahon, hindi ko naman ipagdadamot kung talagang dapat na. Ang tingin ko ay malapit na iyon. Kaya lang, ang isang ito ay parang kinakati ang nguso na magpatuka na magpatuka. Tumingin na iyon kay Shania na parang ngali-ngali siyang kurutin sa singit. Hindi nga lang nanay nguso ang kinakati na magpatuka. Biro niya sa ina na lalo ikinasama ng tabas sa mukha niyon. Luka-luka ka talaga. Hindi ka ba nahihiya na narito sa harap mo ay ang bastos-bastos mo? Mana ka sa mga tiyang mong para mga ulupong na habol lang ng habol sa mga apostoles ni Rare. Halina at kumain na. Kapogi pala ng tsuhi ni Rare ano? Parang kinilig ang matanda nang tumingin sa matandang Villa del Rey. Siya naman ang halos mairolyo ang mga mata. Nay, kirengkeng, mahal mga anak, baka mabuntis ka na naman. Pangbubus ka niya saka hinila ang braso ni Rare na pangiti-ngiti lang naman. Para sinasabing pogi lang, buntis na kaagad. Sira ulo ka talagang bata ka. Mana ka sa pinagmanahan mo. Daldal naman ang ina ni Shania kaya napabulong siya. Go nanay, mana ko sa'yo. Magikik siya at saka niyakap ang braso ni Rare. Buisit ka talagang bata ka. Maktol ng ina niya pero nilakihan niya ang hakbang. Pagdating sa mesa, nakatingin sa kanya ang lahat at naluluhang niyakap kaagad siya ni Pia. Ang halaga ko, miss na kita Shania anak. Kumusta ka? Hindi ka ba nahihirapan maglihi? Buong pagmamahal niyong hinaplos ang mukha niya, ang mga braso at ang tiyan. Hindi naman po yaya, antukin lang ako kaya minsan napapaidlip ako sa gitna ng klase at sa umaga ako naduduwal. Nahihilo minsan,
Pero iniinom ko naman ang mga vitamins ko, ngiti naman niya. At ang sunod niyang niyakap ay si Jocelyn na parang naiilang naman na napatingin pa kay Rare. Hi Barako boys! Bati ni Shania sa mga kalalakihan. Hi Miss Chinita! Sabay-sabay na bati rin ang mga iyon sa lahat. Si Luta lang ang hindi makapagsalita dahil gwardyado na naman ang tiyang lumeng niya. Tumingin siya sa matandang lalaki na kamukha ni Senyor Edgardo at syempre kamukha ni Rare. Yumuko siya na kaunti kasi nahiya siya kahit paano. Hindi tulad ng tiyang sitang niyang parang tukod na nakayakap sa braso ni Yun. Feeling close ang bruha, mangungunsume sa kalokohan ng lahi niya ang mga lalaki. I will let you meet Uncle. Anyaya sa kanya ni Rare kaya lumapit sila sa matandang lalaki. Uncle, this is Shan. Shan, he's my uncle. Nag-iisa sa side ni Dad and mostly sa side naman ni Mommy nasa England sila. Anito, they're all in England because they hate my family name. Just like how they hate my brother for taking away Marina's life support. Idinaan niyon sa tawa ang parang sama ng loob tapos ihinaplos ang pisngi niya. How are you darling? Pag-iiba ni Robert sa usapan. Okay lang po. She tiptoed and kissed the man's cheek. Pasensya na po kayo sa pamilya ko. Maingi po talaga sila at mabiro. Saka kung ganito man pong ayos namin. Tiningnan niya ang tiyahin na napatingin din sa sarili at napangiwi. Never mind. It's what inside the heart that matters, and not what our eyes can vividly see outside. You gotta remember that. Don't feel so down. I know you better than enough, sweetheart. Kinurot pa niyo ng pisngi niya, kaya napangiti siya. Kainan na, at kumukulo ng sikmura ko. Mamaya ng chismisan, sigaw ng siyang luming niya, kaya nagkatawanan ang lahat. Akin na si Baby Rare, kumain na kayo ni Shania. Anang nanay niya, at saka kinuha ang kapatid niya mula kay Rare. Ikaw nanay, mauna ka na. Akin na si Baby. Alala naman niya. Ay sus, kaya ko naman kahit karga ko ang tabatsoy na ito. Ikaw na kumain at buntis ka. Mahirap na malipasit ka ng gutom. Patuka ka ng patuka. Napahagikik siya at kagat-labing tumingala sa binatang katabi na pangiti-ngiti lang. Oh, maupo ka na. Huwag nang tingalain at baka magpatuka ka na naman. Hindi ka makatiis sa sobrang kagwapuhan. Singit pa ni Sonia, kaya napakamot na si Shania sa ulo. Kakainis naman ang nanay niya. Parang syunga. Rare takes Shania for a walk after the long dinner. He's happy and that's the first time after forever he's been happy again. Ang huling kasiyahan na naramdaman niya na ganoon kung tamang alaala niya ay 5 taon siya noong cowboy birthday niya na hindi pa comatose ang mami niya at dumating ang daddy niya galing sa Argentina at suot na ang cowboy costume. And after that, he had none. Para nahihiya siya na wala siya mabitbit na pamilya kay Shania dahil lagas na lagas ang miyembro, hindi tulad nito na ama lang ang wala. I'm sorry, nanula sa bibig niya at hindi niya gusto iyong sabihin. He never says sorry but at the time he really is. Tumingin sa kanyang dalaga na para namang hapa sa sinabi niya. Bakit? They're the only family that I could bring for I've never known. Ano ba yan? Bakit mo naman ipagsusorry yun? Hindi naman mahalagang kadugo mo o hindi ang pamilya mo. Ang mahalaga ay iyong pagmamahal niyo para sa isa't isa. Ako nga, ampon lang naman sinani ng mga magulang niya, ni na Tita S. Queen at Tia Luming niya, kaya lang hindi ko maramdaman yun. Noon, humiwalay kami sa kanila kasi ayaw ni nanay na mamulat ako sa buhay na nakagisna ng mga yon sa mga buhay na tumitihaya para magkalaman ng sikmura pero ngayon sama-sama kami. Kasi nakita ni nanay na kahit ikinahiya niya ang dalawa niyang ate noon, inalagaan pa rin siya noong wala ako. Ako nga ang dapat mahiya kasi tingnan mo naman ang estado ng pamilya ko. Tingnan mo kung saan ako galing. Hindi nga kami bagay tumira sa condo mo. Para kami mga trying hard na maging mayaman. Anito naman. Bakit? Saan ka ba galing? Rare looks at Shania and tugs her hand. Sumandal siya sa puno sa loob ng mga halamang cyprus habang yakap ito nito sa gulugod. Galing sa club mo, kibit balikat ng dalaga. Nagbenta ng sarili, dugtong pa nito. Napangiti siya, nabili ng daddy niya at napunta sa kanya. The story ran like that, nothing more. He doesn't see a bad woman in her. Kahit na anong gawin niyang isip na galing ito sa club, ay hindi niya makuhang isipin na masama itong babae. Ang parating nakakaagaw ng pansin niya ay ang kabaitan nito bilang anak at ate
kaya nagawang ibigay ang sarili para sa kapakanan ng pamilya. And he'll always be so proud of her. He doesn't need a degree holder woman, an engineer, lawyer, or whatever. He needs a student who struggles hard to survive and values the lives of other people than her own. At hindi siya naniniwala na masamang babae si Shania. Nagkataon lang nakapos sa palad ito kaya napunta sa isa sa mga tagong negosyo niya at napunta sa mapagpala niya mga kamay. Hindi ko na club yun ngayon. Binitawan ko na at ang lahat ng connection ko sa mga lalaki mahilig tumikim ng babae. Huh? He nods. You heard me right. Wala na at nilinis ko na. Katulad ng pagpapatawad ko sa sarili ko sa nagawa ko kay Daddy. Ay, ang bait naman. Yumakap ito sa mga batok niya. The next thing to follow is to talk to all my relatives in England. I'll ask them to forgive my father. I realized that if it was so hard for me, how much more to him while he's my mom's husband. Tama, pasuklay-suklay ang mga daliri nito sa buhok niya at gustong-gusto niya ang pakiramdam na yun. Gusto niya ang mga pagpapahalik nito dahil ang kulit at nakakatawa. He doesn't even find her flirtatious as well, but rather finds her funny and childish. Saka, baka ayaw niya na makikita na hihirapan ng mommy mo. Kung hindi niya mahal iyon, hihintay niya ba yun ng maraming taon bago tuluyang alisan ng life support? Siguro, naisip niya na masyado na rin niya ang pinahihirapan ng nanay mo at inalis na niya ang selfishness when he had finally learned to let go. Ako, I won't let go. Call me selfish, but if it happens to the person that I value as much as I value my life, the woman that I love, I won't ever let go. Sabay na kaming mamamatay kapag matanda na, pero hindi ko ililet go, which I don't ever want to happen to me and to my lady. Seryosong pahayag niya, pero sa ilalim ng may kadilimang paligid, ay nakita niya ang ngiti ni Shania. Sinong lady mo? Pilit na naman nitong inaabot ang baba niya, pero hindi siya tumutungo. The mother of my child. Napahagikik ang dalaga at lalong tumingkayad. He feels being so loved when she attempts to kiss him. Kahit wala itong sinasabi, ramdam niyang mahal din siya ni Shania at natutuwa siya dahil para namulat ng pakiramdam niya sa mga bagay-bagay. His precious senses are definitely working fine. Napag-aaralan na niya ang mga sinasabi ng mami niya noon na kahit anong sabihin ng bibig, pwedeng ibang laman ng kalooban ng tao. Some could lie, some could pretend, some are true, and he's not afraid of Rodel anymore. Si Shania lang ang dapat niyang katakutan at hindi ang lalaking yun. She has the willpower to dictate her own, what to choose and who to choose, and no matter who will she choose in the end, he'll accept his own defeat and rejoice for his victory. That's life anyway, a never-ending practice of trading and gambling. Kailangan na sumugal para sa mas ikabubuti ng buhay at maging handa sa pagkatalo. Ang mahalaga, natuto na lumaban sa hamon ng buhay at hindi basta na lang sumuko, lalo na kung marami pa namang paraan na pwedeng gawin. Father of my child, pakis na nga, she barely whispered, pulling his head down. Halos maglambitin na ito sa leeg niya, kaya sinusuportahan na niya bago pa ma-out of balance. Ang kulit lang nito talaga, at mas magandang investment pala ang pagmamahal kaysa sa pera. Nararamdaman niya masaya siya dahil hindi niya binibili ng kwarta ang babaeng mahal niya. Init na ako. Akala mo, gagasain na rin kita kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. She pulled her and kissed his jaw. Natawa siya sa sinabi nito. Ramdam niya na pinaninigasan siya pero hindi na muna. Hindi hanggat hindi galing sa bibig nito ang salitang mahal siya. Nararamdaman niya pero gusto niyang marinig. And if she's going to tell him by next year, then he'll make love to her by next year as well. That's his best way to make her feel being respected. Ibabalik niya ang respeto nito sa sarili kahit na minsan ibinenta ang sarili para sa pagmamahal sa ina. Mainhin ka rin talaga, no? Biro niya kay Shania. Oo, sobrang hinhin ko. Kaya pakisi mo na ako, Boss Rare. Naglalaway na ako. Bakit ba naman kasi ikaw ang kinahihiligan ko? Bilis na, please. Pakiusap nito na halos matumba na sa pag-abot sa kanya. Hindi mo pa ako mahal niyan? He gazed at her lips. Hindi pa. Bukas pa kita mamahalin. Crush pa lang kita ngayon. Natawa siya, pero tuloy na ito napakarga, kaya wala na siya nagawa kung hindi alalayan na ito. At ito naman ang isinandal sa puno. He smelled her neck and brushed his nose against her throat. Ayan,
Napahagikik ito, kaya ngiti naman siya. She began to caress his shoulders and it drives him mad. Nagtitimpi lang siya dahil kasama iyon sa pangako niyang binitawan sa sarili niya. And he had never experienced getting intimate with a woman under the dim lights of a restaurant's garden. Kanino ka pa humihingi ng halik? He nibbled her jaw and fondled her thigh. Wala. Sa father of my child lang. Crush na kasi kita ng 101%. At si Prof at 100%. A giggle comes after. That's bullshit, Shania. Siya naman ang nawala ng salita na bigla siya nitong hinalikan at ang masusuyong kamay ay humahaplos sa ulo niya. Really bullshit, Rare. She sexily moaned his name in between their kisses, and she's so much of a woman, a temptress. Shania's kisses are passionate and hungry, and so Rare just kept his thoughts to himself and just equaled her intimacy. Nakakakilig naman ang tagpong ito mga kafelisidad. Kailan kaya ang kasalan? Sana naman, wala na problema na kaharapin ng ating mga bida. Kaya naman, abangan!